Hello guys, kumusta? Kumusta? Nandito tayo sa labas ngayon, no? Testing ko rin yung aking microphone. Gagawin natin, mag-shooting tayo. Mag-air gun. Okay? Mainit pa rin kasi dito sa Texas. Although hindi siya gano'ng kainit. Sabi ko, pag mainit, mag-air gun shooting ako. Especially CO2. Mas maganda mag-CO2 pagka mainit ang panahon. Kaya nga sikat ang CO2 air gun sa Pilipinas, no? Kasi pabor siya sa mainit. Okay, so having said that, nilabas ko yung dalawa kong vintage na air guns. Hindi ko pa nga na test eh. So sabi ko, ito muna. Daisy CO2 200. Yan, Daisy CO2 200. Yan, made in Arkansas, USA. Mga sinaunang air guns ng panahon, gawa pa sa metal. Ngayon, puro plastic na. Ito, metal. Hindi ko alam kung gumagana to, kaya gusto kong testingin. And kaya naman dalawa nilabas ko, para pag hindi to gumagana, ito gagamitin natin. Meron na akong nakaset up na target. Hey, go inside. Okay, so curious ako eh. Gumagana ba to? Hindi ko alam eh. Tingnan natin. Pag hindi gumagana, sayang isang cartridge. 12 grams CO2. Anyway, lagyan natin ng Pelgan oil. Talaga. So gusto ko muna testingin kung gumagana bago ko siya lagyan ng ng BBs. So, dito lang ilalagay. Ano ba? Okay. Sinauna. Okay, may sarili siyang panghigpit. Yan natin. Problema sa mga ganito kasi, nako, delikado to. Baka sumingaw lang. Sumingaw, walang Hula ako sisingaw to. Walang O-ring. Sisingaw to. Huwag na muna natin to gamitin. Walang O-ring yung needle. So ito, proven na to kasi ginamit ko to last year. Ayan, ito may O-ring. Okay, sige. Yan, at least ito may O-ring. Alam ko to, sana hindi sumingaw. Yun din ang ayaw ko sa mga CO2 na air guns, no? Masyadong sensitive sa sa seal. Pagka natin. Ano ibig sabihin? Pagka napabayaan mo or matagal mo hindi ginagamit, natutuyo yung seal. Paano hindi pa nagpa-puncture? Wala. Naman. Dapat i-puncture. Todo na ako eh. Ay, sayang. Kailangan ma-puncture. Ay, nako. Paano ba to? Hinahirap pagka luma. Kaya pasensya, nakapambahay lang kasi alam ko papawisan ako eh. Hindi na ako nag-BS. Paano ba to? Dapat ma-puncture niya eh. Hindi naman na-puncture eh. Kasi bala ko sana mag-mow. Hindi ko rin maipakita itong backyard kasi taasan ng damo. Sira yung edger. Sira yung edger natin. Ba't ganun? Wala nung hangin. Wala tong hangin Gamit na yun. So, ito lagay tayong bago. Ba't ganun? Paso na yun.
Paso na siguro. Tingnan natin. Kaya pala walang sumingaw. Ito alam ko meron lumamig eh. Pero maganda puzzle nito kung sakali. Yun, okay. We're in business. At least meron tayong gumagana. So pag load nitong lumang Daisy power line 1,200 sa likod. Okay, lalagyan mo yung mga bulitas mo. Pati marami tayo dito. No? Ako advice ko sa mga gun owners katulad ko, ano kayo, dapat meron kayong backup na airsoft o air gun. Kasi hindi naman palagi tayo nakakapag-range. Tapos pag pupunta tayo sa range, mahal, magastos yung bala, magastos yung range fee. Tapos syempre, pamasahe mo pa or gasolina. Nabayad ka pa ng mga toll fee minsan. Tapos lunch pa. Kailan mo kumain, nakakagutom kaya mag-range. Yan, okay. Gusto ko itong Daisy. Sa mga vintage to na airguns na nabili ko, ito yung isa sa paborito ko. Or if not, ito yung pinaka-paborito ko. Bakit? Kasi nakaseparate yung loading niya ng bala. Ano ibig sabihin? So yung trigger pull, hindi ganun ka sama. Kasi ito na yung naglo-load para sa'yo eh. Yun, okay. Hina. Not mahina. Okay. Yan lang, samahan nyo lang ako habang nagtitest ako ng mga vintage ko na airguns. Itong dalawa. So ito, hindi ko na inattempt na lagyan ng CO2 cartridge kasi sayang lang yung CO2 pag sumingaw. Kita ko walang walang O-ring eh. So ba't parang hina nito? Ba't kaya? Alam ko hindi ito ganito kahina dati. Nilagyan ko ng Crossman na red dot. Pang blinking. Tingnan natin. Hindi ako makaabot Sana yung red dot? Baka kailangan iyoko. Yun. Iyuyuko. Okay. Iyuko mo pag maglo-load. Ang lang talaga to. Ang bucket blinking. Ayun, tinamaan ko yung yung lemon. Meron mga nauhulog na lemon yung puno ko eh. Sabi na isang subscriber ko, huwag ko daw pabayaan mahulog kasi nga may acidic yung Kaya pinulot ko kanina. Magiging acidic yung lupa. Yun. Yan, medyo lumalakas na. Oh, straight na siya, straight. Ito sana mapakita ko sa inyo. Teka, pakita. Medyo mahina siya. Bakit kaya? At least wala siyang singaw. Putokan natin to close range. Dapat hindi siya atras at malayo, baka maano ko eh. Sige. Meron goggles eye protection.
Hindi nag-load. Nag-dent lang. Ito. Don't try this at home. Masyado malapit. Pero okay lang kasi alam ko mahina lang siya eh. Pang ano lang talaga to, pang backyard plinking. Tutumba niya lang yung... Yan na, pag gumagana naman, okay. Tapos yun pa, no? Pag nag-airgun ka, magandang pampalipas ng oras. So, sabi nga yan, lumabas ako. Ready na ako magpapawis kasi magmumow ako, magpuputol ako ng grass. Kaya sabi ko, sige, testingin muna natin itong mga air guns. Yan, medyo diretso na. Keep in mind guys, hindi ito nakadesign sa power. Pero nakakabilib dahil kahit luma na siya, eh gumagana pa rin. Ganyan pa natin. 2,400 BBs. Imagine mo kung bala yan. Masyadong mahal. Pero pag BBs, yeah, medyo ano, may kamahalan na rin ngayon ng mga BBs sa pellets. Pero compared mo sa mga real na powder burners, ang laki na matitipid mo kada kalabit mo sa trigger. Naalala ko yung sinasabi nila about 7.62 by 39 eh. 300 na daw ngayon ang isa kada putok. Last year nang pumunta rito si Charles, pumunta kami ng SKS eh, 275 sa medyo. Charles, 275 kada putok. Ngayon 300 na. And wala tayong magagawa, no? You know, everything has to go up. Hindi naman pwedeng pababa. No. Kailangan lang umakyat din yung ano mo, income mo. Yun lang yun. Kasi don't expect na bababa talaga bilihin. Pati sa larangan ng hobby natin. Yan. Sabihin nyo, ay mahal, magastos pala yung shooting hobby. Kaysa mag-drugs. Kaysa mag-drugs, mas magastos yun. Saka kaysa mababae, mas magastos yun. Kung babae ka, bus pera mo. Bus pera mo. Yan, yan natin. Hindi ko nabilang ko ilang shots yung ano, yung CO2. Yun oh, narinig nyo? Yung plane, meron ako ano, steel targets. Haha, accurate naman pala siya. O, tinamaan na naman. Sasawa ka lang eh, iba na lang tatargetin ko. Yan. Maliit, tinarget ko. Ha, sablay. I want to hear that thing again. Ah, natakas na. Yun. Habang tumatagal, gumaganda yung ano. Maganda yung trajectory, mas nagiging flat. O, narinig nyo? So, yung pa is advantage pag nag-airgun ka or airsoft, pwede na airsoft. Pag airsoft sa gamit ko, sa bahay, sa loob na lang ako ng bahay. No, kasi mas pwede mo saluhin ng tela yun eh, or towel. Ito kasi, baka mag-bounce around or baka tumama sa pader o mabasag yung mga ano namin. Salamin, o yan. Sarap pakinggan. Yung mga ano ko, kabalin natin yung, parang ano, lumalakas na siya. Kabalin ko yung ano, lemon. Kaya dapat lang naka-iPro kayo. iPro salamin. Baka kasi tamaan yung mata nyo. Yun. Lang, init. Okay lang. Kailangan pawisan. Pawisan. Ano tama ako dito? O, yan. Big. Ganda pa rin. Tsaka parang pogi yung ano nito, design. Buti na lang naglagay sila ng ano, dovetail mount sa ibabaw. I mean, 20 years ago ba, nung ginawa nila to, naisip nila may magkakaroon ng red dot. Wala pang red dot nun eh. 20 or 30 years ago. 1980s to eh.
I need to shake it. Ayan. Daisy. Power. Sabi ko nga, ano, isa to sa mga paborito ko na vintage. Vintage. Luma na. Wala na mabibili nito. Sa used market mo na mabibili to. Dito sa Amerika. Sa eBay ko to nabili. Buti meron pa. At saka buti, mura lang ang bigay nila sa akin. Sisingaw talaga itsura nito. Sa tingin nyo? Or baka hindi ito nilalagyan ng ano? Sige na nga. Sayangin ko na nga ito. Tignan natin. Andito na tayo eh. So, similar with sa mga totoong powder burners, bumibili lang ako ng mga ganito, cartridge 12 grams CO2 pagka may sale. No? Pero pag hindi sale, ako bibili. Ayan, tingnan natin kung sisingaw ah. Okay. Okay. May singaw siya. Pero dito wala. Sa loob ang singaw. Parang yung trigger mechanism niya. May kulang. May kulang na part. Sayang. Yan ang sinasabi ko. Sayang. Pero okay lang. At least alam ko hindi dito ang singaw. Mismo sa loob ng barel. Hindi nag-lock sa loob. Pati yung safety wala. Ayun o, nakita nyo. Makita nyo. Nagyelo. Paano kaya ito ayusin? Ay, sayang, ganda pa naman. Pero Daisy rin. Pag may time ako, minsan kailangan, ganado ako mag-ayos eh. Pag wala akong sa mood mag-ayos, di ko maisip. Ganda to, may kasamang holster ata ito nung binili ko. Holster to ng totoong baril eh. Okay, sige. Charge to experience na yung isang cartridge. Yung isang 12 gram na CO2. Sana yung red dot. Yun, narinig ba yun? Maganda pag naka-steel target eh. Hindi ko na kailangan ipakita dahil maririnig nyo naman eh. Yun, sablay mataas. Kailangan ko yata eh. Mataas yung tama. Yun, okay. Na-adjust ko lang yung red dot. Just overlink ko yung lemon squeezy. Ubus oras mo dito talaga, ganda. Nakailang putok. Kita nyo, nakailang putok na ako. Pero barya lang yan, cents lang. Kasi mura lang naman yung mga BBs. Yung isang 12 gram na CO2. As compared sa totoong bala, ha? Yun, sa pool. Sa pool yung isang lemon. Sabi nyo, ay, ano yan eh, hindi siya semi-auto, pa isa-isa. Okay lang yun. Pagka bago ka sa barrel, gusto mo yung ganun, rapid fire, full auto, yun ang gusto mo. Pero, syempre, pag alam mo naman na meron kang barrel para doon, okay na. Talagang trigger time lang ang habol ko dito. Trigger discipline, muscle memory, range time lang talaga. Don't expect na. Actually ayoko nga sa sa air gun na
may blowback. Alam niyo ba yon? Kasi yung CO2, kinakain yun ng blowback. So, imbis na yung power pag tulak dun sa projectile, yung pa yung blowback, gumagamit pa siya ng CO2. So, ibig sabihin, naubos agad ang CO2. Tsaka, nababawasan yung power. Kaya ayoko na may blowback. Yung iba, sabik na sabik sa ganun eh. Ay, syempre, parang yung katulad ng totoong barrel. Well, meron akong totoong barrel. Alam ko na hindi niya kayang gayahin yan. Kasi meron akong mga CO2 na may blowback. Totoo na nag-aatras abante yung slide, pero iba pa rin. Hindi pa rin niya katulad yung sa totoong barrel. May sabihin, huwag mong lokohin yung sarili mo na na kaparehas siya yung totoong barrel. Hindi, magkaiba. Iba yung ano talaga. Iba yung force. Pinapawisan na ako. Tapat kasi ng araw. Pero maganda to sa video. Dahil sa akin nakatapat yung ano. Hindi siya against the light. Ubus na agad yung niload ko. Ilang rounds na yun, no? So, ito talaga, ang purpose talaga nito is trigger time lang. Tsaka, pampatay oras. And for me to go outside kasi kesa nandun lang ako sa loob sa bahay, nanonood ng YouTube videos. Matamaan yung ano. Meron ako mga target na lug nuts. Yun! Lug nuts yung tornilyo sa gulong ng ng expedition. Pinagpalitan ko. Ginagawa ko na lang siyang target. Nakailan na ba ako? Nice. Rinig nyo yan, di ba? Lata. Matigas to eh. Nakailan na ba ako? Nainis ako dyan sa aso ng kapitbahay namin. Tahol ng tahol. Parang palaging galit sa amin. Hindi kasi tinuturuan na may-ari. Dapat turuan niya na may-ari. Huwag siya tatahol pag hindi kailangan. So, mataas pa rin yung tama. So, kailangan dalawang ikot siguro. Yan. Mas medyo flat na. Gusto ko mapatambay yung isang lug nut. Lug. Mataas yung tama. Yun. Sapul yung isang Ito, pang backyard planking. Pag nakaganito guys, safe to kasi hindi ko pa niloload. Ito nga yung pang load. Kulit ng ason to. Yeah, pero meron din siyang crossbolt safety. Yan, pogi pa rin siya kahit vintage. Vintage airgun to guys. Kompleto, walang sira at nagsisil pa rin sa CO2. Meron siyang ang sira pala nito, may front sight pero walang rear sight. Kaya naglagay ako ng red dot. Lintik na aso to. Sarap sana barilin no? Safety. Wala na. May nag-load. I'm shooting high. Kulang na. Wala yata. Yun. Parang ang taas na tira. Taas dapat. Mataas nga. Mataas.
Dapat yata. Yun. Okay guys, tapusin ko na yung vlog na to. No? I think paubos na yung natin, CO2. Yung Daisy 1200 or Daisy 1200 CO2 air pistol. Blinking lang tayo dito sa backyard. Bye guys.